morning mga kaparmers. Late na ako sa pagpunta sa ating mini farm. Ito yung ating dala, mga feeds, pollard, tiki-tiki. Alright mga kaparmers, nakarating din tayo. Marami tayong dala na commercial feeds, pollard, grower, integra at ano pa, vitamins. Andito, ito, binungkal ka agad yung ating dalang pagkain ng alagang aso. Dito muna. Late ako nakapunta dito sa ating mini farm dahil kayo ng umaga nag-pick up kami ng flowers galing sa Davao. Na late yung ating pagdating ng ating mga bulaklak. Ang kagandahan sa aming supplier mga kaparmers, hindi muna pinapabayaran. Pagdating, pipicturan, then kung may sira, hindi pa babayaran. Hindi katulad sa Cebu na grabe. Kailangan mong bayaran muna lahat ng bulaklak. Pag ipinadala sa iyo na may masira, wala na silang pakialam. Ang pangit ng sistema. Walang consideration. Doon sa kalsada, buti na lang mayroong dumaan. Taga doon din sa amin. Natanggal ho ito mga kaparmers. Ito, nahugot. So, tumabigay ito. Tinulungan niya ako. Shout out. Maraming salamat sa tumulong sa akin. At ang problema, palaging natatanggal yung kadena. Kaya dahan-dahan lang yung aking takbo. Kumbaga takbong pogi lang. Pinagtutulungan na oh. Diskarga tayo mga kaparmers. Since nandito na si Janjan natutulog, lahat ng ating pagkain ng ating mga alaga ay dito na natin dadalhin para hindi na tayo maghahakot everyday. So hindi na hassle. Sabi ni Janjan, kaya na. Sa una lang naninibago. Kaso nga lang, minolto siya ng nakatalikod. Sa dalawa, tatlo. Yung aking style sa pagbibili mga kaparmers, pag pollard, isang sako. Grower, integra, kalahati-kalahati. Tapos yung tiki-tiki, isang sako. Yung sa pampaitlog ng manok, heritage chicken, isang sako. Yung iba lang yung kasi yung integra, hinahaluan ko naman yan ng pollard at saka tiki-tiki at saka banana trunk at saka mga organic. Kaya pakunti-kunti lang yung lagay, kaya maliit yan. Yung grower naman, hinahaluan naman natin yan ng pollard, tapos tiki-tiki at saka mga organic. Para makatipid, kailangan tansyado natin. Kahit tipid sa commercial feeds, kargado naman sa organic yung pinanghahalo natin para siguradong busog lagi yung ating mga alaga. Ang importante, meron siyang vitamins, meron siyang feeds. Ganito lang yung aking ginagamit na vitamins mga kaparmers. Pinaghahati-hati ko lang yan. Sa baboy, kalahati. Mas maliit nga yung sa baboy. Ang importante, araw-araw meron. Doon naman sa tubig ng heritage chicken, meron yan. Hati yan sa Peking duck. Yun ang aking sistema. Ang importante, hindi man siya ganun kadami, at least araw-araw, pakunti-kunti. Isang araw na to. Hindi pa ako nagpapakain ng native na manok, pero meron mga laman yung kanilang balon-balonan.
Yan ang kagandahan pag nakakagala yung ating mga alagang native. Within 1 year mga ka-farmers, napakarami nating native na manok. Kaya kung meron tayong bisita, pwedeng pangkatay sa ating mga handaan at syempre makapagbenta na rin. Yun ang ating focus. Yun ang ating gusto mangyari. Dito ko inilagay sa ilalim ng hagdanan mga ka-farmers kasi itong part na ito hindi masyadong dinadaanan. Maganda sana kung meron tayong lalagyan. Meron tayong parang isang malaking drum na paglalagyan nito. Ito yung tiki-tiki, ipa ng palay. Yung nakasanayan natin na ipa ng palay na nabibili natin sa gilingan ng palay ay hindi ganito. Makapal yun. Ito, maganda. Mas mura ito sa Pollard. Ito. Yan. Napakapino. Sobrang pino. Yung Pollard naman ito. Makapal. Kapal ng Pollard. Ito naman ay ipa ng mais, weed, mga iba't ibang mga patuka ng manok na pre-process. At yung ipa, yan po yan. Halo-halo na. Ito, purong ipa ng palay. I-open ko na lahat mga ka-farmers dahil palagi tayong busy para mabilis yung pagkuha. Lalagyan ko ito ng takalan. Kunwari ito, 2 takal. Ito 1 takal, kalahating takal. Para memorize natin. Madali na. Meron akong takalan doon sa labas. So ayan, para tayong mayroong mini aggregate dito sa loob. Yung vitamin nasa loob. Para sa ating heritage chicken, tansyado ko na yan. Magkulang man, maliit lang. Magsubra man, maliit lang. Ito. Pollard. Para sa native pigs. 1 takal ng Pollard. Tiki-tiki, 1 takal. Tapos, grower, 1 takal, pero hindi masyadong puno. Malapit lang sa puno. Pero since late tayo magpakain, dadagdagan natin. Kasi hindi ako magigiling ng banana trunk. Napagod ako. Dagdagan natin. So, ayan na yun. Ayan. Tapos, ito naman para sa ating Peking duck. Kasama na yung native na manok. Yung native na manok, binibigyan din natin yan. Pero pakunti-kunti lang. Para masanay sila na nagpapakain tayo sa kanila. Alam nila na dito yung kanilang bahay. Ayan. Tiki-tiki, ipa ng palay, dara kung tawagin. At saka Pollard. So, ganyan yung sistema. Pero mamaya yung talagang takalan nila nasa bahay, hindi ko nadala kasi nagpapadali ako. Dadali natin mamaya. Ayan, tara, pagkain tayo. Lagyan muna natin ng tubig. Yung nakikita nyo ng mga saging, walang pumapansin yan dito. Kung hindi lang maulan kahapon, punong-puno ho ito. Dahil ang gusto ko, one time na pangunguha, stock for 1 week mga ka-farmers. Katulad nito.
Tulad dito mga banana trunk. Kaso, napakalakas ng ulan kahapon kaya ayun. Halos 1/4 pa lang ito mga kaparmers sa ating dapat kunin. Dahil napakarami ng puno, dahil napakarami ng dahil napakarami doon ng saging na marami yung buto. Walang pumapansin. Yan po yung ating survival na pagkain sa ating mga alaga. Tansyahin natin yung tubig. Pag medyo kulang, dagdagan. Gustong gusto ng Peking duck ng medyo masabaw. Gustong gusto rin ng ating mga native. Ito para sa ating baboy. Lalagyan ko muna ng tubig. Pagkatapos natin magpakain ng ating mga alagang Peking duck at heritage chicken, bubuka na itong ating pagkain ng native pigs. Saan na kaya yung iba? Siguro yung iba naghahanap buhay. Yan yung mga masisipag na manok. Hindi umaasa sa atin. Hey, Dexter! Mamaya, may pagkain ka naman para sa'yo. Dexter! Alas! May pagkain ka mamaya. Ito yung saging na maraming buto. Ayan, para makita nyo. Mga taga-probinsya nakakilala nito. Ayan. Nung kabataan namin, pag nagugutom na kami, pinasing gutom na dun sa bukid, kinakain namin to pero yung buto, hindi linulunok. Kasi pag ninunok mo yung buto, ang bagsak mo, napakahirap magdumi. Ayan. Tinatanggal lang namin yung parang matamis na yung maliliit na yung parang laman na maliliit na saging. Ang hirap kasi dito, napakaraming buto. Sa mga marurunong ginagawang suka. Mayroon tayong customer ng brown egg. Yung kasi mga nakukuha niya, yung itlog, pag binasag, yung laman makikita na parang may ugat-ugat na kaparmers. Nakita ko sa aking research, yung po yung simbolo na fertile egg, yung itlog. Pero sinasabi, sira daw. Sabi ko kami, sabihin mo, yan po kasi ang fertile egg na itlog. Para siyang may ugat-ugat na maliit. Iniisip niya, sira. Sabi ko, hayaan mo na lang. Pag konti lang, palitan na lang. Pero kung palaging ganyan, sige, huwag na. Hindi tayo magbigay. Kasi dito, yung nakasanayan nila, yung puti lang na itlog. Yung walang similya.
Yung galing lang sa mga poultry, yung pinapakain lahat ng pampaitlog. Ito naman, merong lalaki o yung nakapasok yung mga native natin, sumasampa, tapos pinapakain ng organic. Hindi kasi sila sanay na makakita ng ganyan na mayroong ugat-ugat na. Ito yung ating inahin. 3 yung sisiw. Malalakas naman. Walang vaccine to. Tataba. Yan yung ating mga sisiw. Mataba talaga pag nakagala sila. Ikaw. Malakas ka pa naman maghanap buhay sa labas. Doon ka muna. Oh, nangyari. Nahuli rin sa wakas yung umapatay sa ating mga alaga. Dito mga kaparmers, dito banda, ito yung napakaraming bayawak. Yan. Isang sapa na puro lapok, walang bato. Kasi nang una, mataas ang tubig dito. Nang dumating ang tag-araw, nawala yung tubig. Marami yung mga haluan na namatay. Nakikita namin, nandito yung mga bayawak. 3 piraso nagtatambak mga kaparmers, at hindi lang yun, mayroon pag ibid dito sa puno na ito mga kaparmers. Dito namin nakita yung malaking ibid. Pag magtag-ulan, napakarami ng haluan dito. Ngayon nagsisimula pa lang umulan dito. Pag tumaas yung tubig, dadami na naman yung haluan, hito at saka gurami, halo-halong isda na mga Bisaya. Ito yung puno ng tubli. Ang tubli ay ginagamit yan sa panguhuli ng isda. Pag once na kumuha ka dito ng ugat, yung mga 3 bundle, 3 bugkos, tapos mayroong sapa na maliit ng tubig, dikdikin mo yung ugat dito. Yan po ay malalasing yung mga isda. Pakita natin yung ugat nito. Ito yung ugat nito. Ito yung ugat. Ayan. Nakikita nyo parang mayroong gata na lumalabas. Ayan. Yan yung gata niya. Yan yung nakakalason sa isda. Nalalasing lang. Pag hinayaan siya, mabubuhay na naman. Parang tao lang na nalasing sa sobra. Once na makainom yung isda, yung haluan, hito, at saka tilapia, malalasing na siya at madali na siyang hulihin. Ayan na. Dami na. Ang technique dito, once na nakakuha kami ng una, mga ganitong bugkos, iniipon, tapos tinatali, nililibing sa lupa. Pagkatapos hinahayaan ng 1 week, tapos didiktikin. Mas lalo siyang makatas pag binababad sa lupa. Mas matapang siya dahil para na siyang nabubulok. Madali na siyang ipiga at diktikin. Ito yung makaluma na panghuli ng isda. Tubli kung tawagin sa amin.
ito yung dahon. Mga taga-probinsya na kilala nito. Ayan mga kaparmers. Nag-harvest tayo ng nyug. Hindi sa atin ha. Oh, good. Pakyaw, tiba-tiba oh. Tiba-tiba. Awasan rin oh, asana ikbulig anay. Oh, manay ni. Ay sus. Kaya ka buok. Ambot ito. Para ito miha po. Aw, kada ano la, kada hakot la. Dami nilang harvest na nyog. Dito kasi sa amin, diretso na sa bintahan. Hindi pareho sa una na magpupupras pa. Doon sa ipinakita nating video, nandun yung bibili. Pupuntahan na lang yan ang truck mamaya. Sila na yung pipick up. Yung presyo ng nyug ngayon nasa 8 pesos ata bawat isa. Nung una umabot yan ng 12 hanggang 13. Ngayon dahan-dahan na naman bumabagsak ang presyo. Tapos na. Oh, ano yung pato? Boy pa. Iyawan to.